loves! In today's video, papakita ko po ang full house tour po natin dito sa Hawaii. And mag-1 year na po kami dito pero show na po akong a little bit of clips sa TikTok. Pero po gusto kong gumawa ng full house tour dito po sa bahay na nabili ko last year, March. Ito po yung pinaka-special po na nabili ko buong year po last year. Kaya gusto ko pong i-share sa inyo ang aking isa sa mga big achievements. Kaya samahan niyo po ako sa loob. And also, one thing na gagawin po natin today is we're gonna start the 1 million giveaway again. We're gonna restart kasi marami pong issue na nangyari last time. Kaya hindi po nag-workout sa nakausap ko. Basta maraming issue kaya i-restart po natin yun and we're gonna start a whole new 1 million giveaway. But anyways guys, I'll show you guys my house and we'll do the whole giveaway after this whole video. Kaya let's go! So ngayon guys, papakita ko muna sa inyo ang labas po ng bahay. So this is my front porch. Hindi pa po gawa itong garden po namin dito kasi marami pong ginagawa sa bahay. It's gonna be my last project. Ito naman po yung garage. 3-way garage po siya. So kaya po ng 3 kotse sa loob. Tapos pwede po kayo mag-park sa labas. Ito naman po ang aking car garage. Pwede po kayo mag-fit ng 3 dito. Pwede rin po kayo mag-fit dun sa labas dyan. So papakita ko muna po sa inyo yung labas para... So yung bahay probably nasa square meters, nasa 500 to 600 square meters. So yung pag-ihian ng mga aso, ito po kayo makikita nyo gano'n. May gate po dito, tsaka may gate po dito. Dito kasi, nandito sila ngayon kasi nandito ako may nagbabantay sa kanila. Pokotang tumain na naman. Sinong tumain dito ha? So may tumaing aso, hindi ko alam kung sinong tumain na naman sa kanila dito. Brownies guys! Yan, ganyan po ang trabaho ko dito. Talakad ng aso, yan po. Pero nagme-maintain din po ako ng bahay. Dito pong part na to ng bahay, dito po yung, anong tawag doon? Ano kasing tawag dito? Hindi dito po yung parang patio namin. Dito po siya, ganito. Eto, napagawa ko na po to. And napatagdag ko na mga ganito. Pero hindi ko pa alam, hindi pa po tapos dito. Ayusin pa po dito, pero ito po siya ngayon sa likod. Dito po kami nag-grill, dito kami lahat kumakain. Makalat po kasi mahangin ngayon kaya maraming dahon. Pero sa gabi po umiilaw po dito sa likod. So pakita mo yung mga furnitures na bili ko. Nakita nyo po sa TikTok ko, guys. Ito po yung mga... Lahat po ng furnitures ko, isang brand lang po yung pinagbibilang ko, yung pinakita ko po sa TikTok. Check it out if you guys don't know what I'm talking about. Lahat po, ito po sila. Yan, ito po yung sa likod po ng bahay natin. Tapos, maganda po dito and relaxing sa gabi talaga kasi mahangin dito sa likod. Kaya let's go on the other side there. Dito po sa Amerika, marami pong mga ganito, yung mga pinaglalagyanan ng mga, anong tawag doon? Storage. Oo, hindi naman storage, pero yung mga kalat. So yung mga pang-yard po namin, dito namin nilalagay, marami po mga pang-yard dyan. Ayoko nang buksan, baka may mga putang ng dagagin sa loob, hindi po natin bubuksan dyan. Pero yung mga pang-yarding, hindi po ako gumagawa niya kapag dumadating po yung mga hardinero ko. Dito po sila pumupunta at dito po sila nag-ano. And yung mga AC, ito po malaking AC, wala kami masyadong binabayaran kasi marami kaming solar sa taas. Very disciplined yung mga tao sa Amerika kasi meron po tayong pang-recycle. Ayoko tong part na to na bahay kasi makalat sa let's go! Napapasok po tayo dito po sa car garage kasi nilak po ni may mga pinto doon kaya hindi tayo makapasok. Pero hindi ko i-show sa inyo yung code, of course. Bubuksan po natin siya ngayon. So anyways, very secure po dito kasi may mga code, mga garage nila. Pero kapag talaga magaling ka magdanakaw, putang ina kahit sa tuktok ka pa, okay, magdanakaw ka talaga. Pero anyways, yung mga car ko pong pangharabas, yung mga hindi ko masyadong gustong car, dito po sila nakapark sa labas. Yung mga yan, tracking BMW. Eh meron pa po kasi yung old kong condo doon po ako nagpa-park. Yung mga ibang kotse ko po na sinauna, yung mga binagbili ko po dati na hindi ko na po nagagamit or yung mga investment cars ko po na nakatago. Doon po sila sa garage nakapark sa isang condo ko. Hindi ko po inayos pa to hanggang ngayon. For 2 months na ako dito, hindi ko pa naayos. Pero plano kong gawing studio tong sa loob na to kasi yung mga car pwede naman sila ma-park sa labas unless na magpapasok po ako ng mga isang supercar ko or isang mga luxury car ko, ilalagay ko po dito kung ipapark ko po sila dito. Ito, kapag meron pong dumadating na mekaniko dito po sila, pag wala silang product, nakalimutan nila ganito, ganyan. Just in case, dito po yung mga gamit, di ba? So, at least in any, emergency occasions, pwede ko pong mag-pull out ng something dyan. Kung kailangan ko ng putang inang anong tawag doon. Martelyo, hindi ko alam kung sino mamartelyuhin ko, pero char. Pero dito po lahat ng mga handyman stuff, kaya yun. So, eto, dito naman yung mga aso, sunod-sunuran sila kahit saan ako pumunta. So, ito po, dito po yung laundry area po natin. Dito po yung wash, and dito po yung dry. And dito po yung mop. Kailangan po ng ganyan para sa mga maduduming, yung kunyari may maduming carpet, gano'n tinatapon dyan. Kung tinatamad ako maglaba, ilalagay ko muna dyan ng ilang araw, tapos ilalabahan po natin. Ito, yung mga panglabas kong sapatos, nandyan lahat sila. Yung mga okay lang madumihan, gano'n, tsaka mainitan sa loob ng car garage, okay lang po doon. Yung mga leather naman po ng mga tsinelas, yung mga Hermes, ganyan, yung mga leather, sorry, maraming medyas dito. Pero yung mga leather na to, dito ko po sila kinikip kasi
AC. Ayoko magkulubot yung leather nila, kaya yun po. So dito yung laundry area. Yung mga pantry po dito po, tangina, napakaraming MQ kitchen nakikita nyo doon sa loob. Pasok na po tayo sa loob, my favorite part of the house kasi dito po yung very calm. So ito pong bahay na po ito, punong-puno po ng wood kasi gusto ko po yung parang may buhay, like something like very refreshing kapag umuwi ako kasi pag galing sa work, sobrang stress. Kaya gusto ko yung parang maganda sa mata. Alam mo yun? Kung mga to, lahat po yan totoong wood. Wala pong peke dyan. Dito po, ito po yung mga pots ko na mga mamahaling pots na kinokollect ko. Hindi, alam ko, hindi pa masyadong marami, pero ito pala po yung mga collection ko, mga Japanese crock, mga pangluto ko. Ito, ginagamit ko po lahat ng to. So, welcome to my dining room, dining area, whatever you wanna call it. So, dito po kami nagdidila ng family. Kami na dalawa ni Mama, tsaka ni Chef minsan. And dito po, dito kami nagluluto. Dito po yung island. This is one of my favorites kasi mahilig po talaga ako magluto. Char! Nagluto si Chef nagluluto. Pero ito, dito po nagluluto po si Mama ngayon ng adobo. Ay, takirang init. Nagluluto siya ng adobong pata. Pakita po natin yung pantry. Wala masyadong naman yung pantry, pero ito po yung pantry. Hindi pa ako nakapag-grocery. Magulo pa dyan mga mantika, mga ganyan, bagay. Doon ko po siya nilalagay. And ito po, mga custom ko po ito. Sa pinagbilihan ko po. Pinakustom ko po lahat ng chairs. Ito pong mga to. And ito po, galing po itong Bali, Indonesia. Alam nyo itong tangkay na to na patay? Putang, alam ko, binili ko to. 15,000 pesos tong patay na tangkay na to. Wow! Pero maganda siya, nag-match sa aking buong house, kaya kinuha na po natin. And I really like detailed stuff, kaya go po tayo dyan. Ito ang isa sa pinakamahal na painting ko na nabili sa Paris. Oh no, hindi sa Paris, sa London. This was probably mga, siguro ngayon yung price na po nito, kung bebenta ko po siya, nasa 3 million pesos na po siya. Nabudol din ata ako dyan eh. And as you can see, marami po ako mga patay na gamit. May buhay at saka may patay na mga halaman. Ito mga to, they smell really good. Kaya, smells like lavender. Tsaka ito, wala siyang amoy. Pero ito, very ano dito, tawag ito, patay tsaka buhay. Very vintage, very antique. Ganun yung vibe na talagang gusto ko. So, ito po yung dining area po natin, okay? So, nakakonect po siya sa living room area natin. And, ito po, may picture akong papakita. Kahapon, tinalunan-talunan to ng mga aso. Putang ina, lahat ng mud, lahat ng nasa labas, pinunta nila dito sa couch na to. Kaya nabwisit ako, marunong na po kasi tumalon yung aso ko sa gate na to. Gate po to ng mga aso talaga. So, dyan po siya, ganyan. Pero, marunong tumalon to. Ito yung salarin, no? Yung salarin, no? Magpakita ka! Pakita ka, be! Buti na lang mahal ko siya and buti na lang I'm a dog lover, kaya it's fine. And itong couch na to, nasa 300k isa or 500, sinabi ko sa TikTok ko. Oo, 300 isa nitong couch na to. Pinalinis po natin ngayon dahil papakita ko yung picture. Ito, tignan nyo to. Yan! Nakita nyo ba yung nangyaring yan? Oh my gosh, grabe talaga tinalon-talon niya to tong mga couch na to. Kaya sobrang dumi na to kanina and pinalinis ko lang ulit. And yung carpet, pinalinis ko rin. So these are all custom. Ito po yung napaka-cute at napaka-stylish kong what's it called, coffee table dito sa living room. So ito lahat po, ito Tommy Bahamas to. Kung nakita niyo po yung TikTok video ko, ito po yung pinakamahal kong isa sa mga pieces na binili sa isa. Itong chair na to siguro mga nasa 100 to 150k. Kaya walang umuupo dito kapag tayo ay, you know, may mga bisita. Wala akong pinapaupo. Dito sila pwede pa dito, pero itong mga chairs na to talagang iniingatan ko silang mabuti. Pati po ito kasama rin po sa, hindi ito kasama sa collection, binili ko ito sa Baliaga. So welcome to the other room. Dito po yung guest room sa baba. So, dito po yung doggy door. Kapag gustong umihin ng mga aso, dyan po pala sila. Pero nilalak po namin ito sa gabi. Meron pong sariling room ang mga aso. Guest room po talaga dapat to, pero ginawa na ng bedroom ng mga aso. Di ba? May bongga. Pati ang aso may mga rooms. So, ito po kay Rowan. Ito po kay Rioha kasi ayaw niya po ng kulungan. Tapos dito po yung desk ko. Binaba ko po siya dahil mas gusto ko po nag-work dito kapag po kasama ko yung mga aso, di ba? Para hindi ako masyadong nasa-stress kapag nasa taas lang ako mag-isa. And dito po mga food nila. Dito po itong pagkain ng aso, di ba? Bongga, may sariling room ang mga aso. Kinik out ang mga guests, di ba? Hinanap ko po talaga to everywhere in Hawaii para ma-match ko lang po ang coffee table ko. So ito po yung guest na banyo. Ayokong buksan to dahil maraming nakakatakot dyan. Huwag natin buksan. Pero ito yung guest bathroom. Dito po ako nagbabanyo kasi minsan napapagod ako umakit sa taas. Kaya dito po ako nagbabanyo. Let's go upstairs. And these are my paintings pala. Everywhere I go, kung na nagta-travel po ako, bumibili po ako ng isang painting here and there. And nakakolect po ako ng kahit papaano. Marami na po ako nakolect dito. Believe it or not, sa itong buong wall na to, umabot po ng 30 million pesos ang ginastos ko sa wall lang na to. Isang bahay na po yun, di ba?
Kasi per pieces po nito, original antique pieces po sila na binili ko everywhere. Mahilig po ako sa mga painting. As you can see, puno-puno po ng painting ang bahay ko. And marami pa po tayong pupunuin dito. Kahit mahal yan, pag bet na bet ko talaga, bibili talaga ako. Basta it's about art. So dito naman po yung closet natin. Hindi pa po tapos, paparenovate ko po dito. Pero pagsamantala, dito po yung mga bags ko. Dito po yung mga bags. May mga binipente po ako dyan dahil hindi na po ako masyado nagpa-bags. Talagang very simple na po ako ngayon. Pang winter kung magka-travel po tayo. Ito po yung mga jacket ko, mga Zegna, Brunello Cucinelli. Dito po lahat sila, mga fur coats from Tom Ford. Tang-ina, ang dami-dami kong ginastos na hindi ko namang ginagamit dahil hindi po nagsusnow or malamig sa hawak. Ito po yung mga towels, mga kumot, ganyan. Ito po namin nilalagay. And then, so yung guest room sa baba, di ba naging asong room for dogs? So ngayon, minove na dito ang guest room. And this is all Tommy Bahama. Tommy Bahama ba? Hindi ko alam kung Ralph Lauren or Tommy Bahama, pero kinuha ko po yung mga yan. And we have money trees over here. Ito po yung swerte ko na tree na dinala ko sa my other home. Tapos may evil eye, of course. Alam niyo na mga evil eye. O yan, o ano mga evil eye. May mga gamit din, tsaka damit ako sa cabinet na yan. Tapos, ito po yung room po, di ba? And this is the view from this part of the house. Kaya yan. No. Ma! Ang kalat ng kwarto niya. Ayun si ma'am. Ayun daw pakita. Ayun po siya. Say hi! Ang kalat ng kwarto niya. Saan ka pupunta? Ay, may ano siya. May interviewin po siya today. So next, ang aking room. Finally, this is my favorite part of the house. Kapag gusto ko magpag-isa, kung gusto ko mag-senti-senti, dito po tayo sa room ko na to. Tara na! Here we go! Oh my God! Alam niyo minsan, kahit na madumi, ay kahit na malinis na siya, parang nadudumihan pa rin ako sa itsura. Hindi ko alam, may something, napaka-OCD ko na parang little stuff kailangan po talagang ayusin. Pero ito, hindi pa po tapos ang room ko. Marami pa pong walls na kailangang ayusin. And, pero ito po siya for now, very comfortable and very clean. Wow! And my little Birkin sitting here. Di ba? May sarili siya kukuhan. And ito po yung TV ko na never kong ginamit na napakalaki na as in, hindi po ako nanonood ng TV para dyan lang po siya kapag kunwari meron pa ako kasama dito. Tapos di ba gusto niyo manood ng char! Ano na. Pero po, yan, ito ang aking banyo. Wala po dati yung mga pabango dito pero minsan kasi lately talagang parang gusto kong mabango palagi kaya nilagay ko po siya, minove ko talaga dyan lahat. Ang kalat ng mga tuwalya, hindi pa ako nag-aayos. Pero dito po yung bathtub na never ko pong ginamit na pang aesthetic lang po talaga, dyan po siya. And ito po yung banyo. Dyan po yung banyo. Nakahiwalay po siya sa shower. Ito po yung shower ko nandito po. Bakit nababa yung shower? Putang ina. Anyways, ito po ang pinaka-magulo kong closet. Hindi ko pa po naayos dito pero I will share. Ito po yung mga damit ko, some of my clothes. Karami-raming damit dito. Hindi ko na alam minsan kung anong susuotin kahit na napakaraming damit. Kaya ito yung some of my shoes. Nandito po sila. Mga hindi ko na ginagamit na shoes, tinatago ko po dyan. And yon. So dito po yung closet po natin. Itong camera to, believe it or not, nabili ko po siya for 1.5M. Hindi ko alam kung bakit. Shoot ang ina. King bed po siya, not California. King bed po siya kahit ako lang mag-isa kasi minsan talaga inura niya. Pero ito po mga to, special custom made po yan sa Bali. Itong lamp, antique po itong lamp, itong mga ano ko po na yan, para may wood pa rin po dito sa kwarto, very fresco, pero they're all custom made. That's my room! Anyways mga my loves, yun po ang ating house tour. Napaka-short po kasi maliit po lang yung char. Yung bahay easy lang naman po explain. Wala po ako masyadong sa bahay na i-explain, pero yun po ang ating house tour and I hope you guys enjoyed it. And of course, alam ko hinihintay nyo po itong part na to about the 1 million giveaway. Ang 1 million giveaway po natin ay na-postpone dahil hindi po nag-workout sa ating last winner. Huwag nyo na pong alamin kung ano pong naging issue doon, pero we are redoing the whole 1 million giveaway and meron pa po kayong chances lahat manalo. Ngayon, I don't wanna say na pang bahay na lang po siya kasi it's for everything na. Kayo, pera nyo na po yun. Kung ano po magbigay ko, pera nyo na po yun. Kung ano po yung sinabi ko dati na nanalo about the house, whatever, cancel na po yun. Wala pong, ngayon, we'll restart, we'll pick from our commenters down below. Sa video na to, commenters po natin and subscribers po natin, mamimili po kami doon and titingin po kami ng deserving for the 1 million. Doon po natin sasabihin kung sino pong nanalo for in our next video. That's all for today's video and I hope you guys like my house tour. Hindi lang yung
giveaway. I love you, Finest Empire, and shout out to my Finest Empire on Facebook, TikTok, and anywhere on social media. And don't forget to like and subscribe and follow. Putang na parang napaka-scripted na YouTuber yun. Pero anyways, don't forget. So I love you guys. I'll see you guys in my next video. Bye!